Kamakailan lamang po ay nilagdaan ni Pangulo Aquino ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o ang K-12 Law. Una nang sinabi ng ating pamahalaan na makakatulong ang K-12 program upang maitaas ang kalidad ng edukasyon ng mga Pilipino. Ngunit paano ito maisasagawa at ano pa ang benepisyong hatid ng K-12 program? Alamin natin yan sa report ni Christine Santos. Kamakailan lang ay nilagdaan na ni Pangulong Aquino ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o ang K-12 Law. Ayon sa Pangulo, ito ay magbibigay ng higit na pagkakataon sa mga Pilipino na makapagtrabaho lalo na sa ibang bansa. Subalit sa kabila ng magagandang pangakong inihaharap ng gobyerno tungkol sa K-12 Law, marami pa rin ang tutol sa batas. Sa implementasyon ng Enhanced Basic Education Program sa 2016, madadagdagan ng 2 taon ang pag-aaral ng mga estudyante bago tumuntong ng kolehiyo. Magsisimula ito sa kindergarten na susundan ng 6 na taon sa elementarya, 4 na taon naman sa junior high school at 2 taon sa senior high school. Ayon sa batas na ito, isang specialized upper secondary education ang senior high school. Ito ay sa dahilang makakapamili ang bawat estudyante ng career track base sa aptitude, interest at school capacity nito. Sa ilalim ng career pathways, maaaring pagpilian ng mga mag-aaral ang mga kategoryang business and entrepreneurship, humanities and social sciences, science, technology and engineering, sports at technical vocational. Kasabay nito, mas pinagbuti ang curriculum mula kindergarten hanggang grade 12 dahil ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante na maging bihasa sa mga subjects tulad ng math, science at languages. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng mother tongue-based multilingual education. Pero marami pa rin ang nababahala sa nito, katulad ng pagdami ng mga student dropouts at dagdag na gastusin sa parte ng mga magulang. Subalit naninindigan pa rin ang pamahalaan na magbubunga ito ng mga competitive Filipinos dito at sa labas ng bansa kasabay ng pag-angat ng ating ekonomiya. Tungkulin naman ng Estadong siguruhin may patas na oportunidad ang ating mamamayan, lalo na ang pinakamahihirap nating kababayan. At isang matatag na haligi ng kanilang pag-ahon ang pagkakaroon ng mataas na antas ng edukasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Christine Santos.